Hello guys! Welcome sa Nax TV. Another episode na naman tungkol sa pag-aarawana. As you can see, bumili ako ng feeder fish. So, papakita ko sa video na to kung paano ko sila tinitreat and kung gaano ko sila katagal pina-quarantine bago ko sila ipakain sa mga arowana. So, bago ang lahat, shout out muna tayo. Shout out kay Pidok, kay Don at kay Kim TV Pogi. So, start na tayo guys, no? Alam ko na mention ko sa mga previous videos ko before na ayaw ko actually magpakain ng feeder fish. Kaya lang, feeder fish actually isa sa pinakamagandang pakain sa arowana. Kaya lang nakakatakot nga sila ipakain dahil number one, usually sila yung cause kung bakit nagkakaparasite yung arowana nyo. And number two reason, kaya ayoko rin magpakain ng feeder fish is, minsan sobrang agile sila na pag hinabol sila ng arowana nyo, malaki yung chance mabunggo yung arowana nyo dun sa glass ng tank nyo and mabali yung barbell. So, ititreat ko na tong feeder fish natin. Usually, nilalagay sila sa balde, no? Tapos dun tinitreat. Pakita ko na rin sa inyo ginagamit ko na pang treat, which is ito, anti-parasite. Later, i-close up ko na lang dyan sa screen nyo. So, gawa ng Danios to. Danios, tama. Anti-parasite. So, potassium permanganate to. Usually, isang cup lang nito ang ginagamit ko. Tinitreat ko yung feeder fish ng 4 hours. So, yun nga, kadalasan nilalagay sa balde and then lalagyan ng gamot and then 4 hours ititreat and then sasalain yung isda bago ilagay dun sa quarantine tank nila. So, ito yung quarantine tank ko. Nasa labas lang to ng bahay. Solar power din to, no? Yung pump niya. Isang pump lang and then nagpa-pump lang to tuwing may araw. So, overnight, wala tong air pump. Pero buhay naman yung mga feeder fish. Kaya nilagyan ko ng mga halaman dito. Kangkong lang to actually. So, tumutubo siya. Tumutubo sila sa ganitong setup. Ngayon, ang style ko, ako hindi ko actually nilalagay sa timba or sa balde yung feeder fish na nabili ko. Ang ginagawa ko, since naka-plastic na sila, no, tinatanggal ko tong plastic or binubuksan ko tong plastic. And then dito ko mismo lalagyan ng gamot dahil nga meron naman akong medical oxygen. Lalagyan ko ng oxygen pag may gamot na. And then itatali ko. And then ipapatong ko dun sa quarantine tank. So right now, bubuksan ko siya. Lalagyan ko ng gamot. And then papakita ko sa inyo na may gamot na. Tapos nakabalot ulit siya. So balikan ko kayo. So, lalagyan ko na guys ng 1 cup nung gamot. So, magiging ganyan yung kulay niya, no? So, lagyan ko na siya ng oxygen ulit. So, there you have it guys. Nilagyan ko na ng oxygen. Ang gagawin ko naman is ilagay ko na siya dito or i-acclimate ko siya para later pag sinala ko yung mga isda, pwede ko nang isalin directly dito sa quarantine tank ko. So, after 4 hours, pabalikan ko kayo. So, I'm back guys, no? Inabot na ako ng gabi, kakaintay ng 4 hours. Almost 8 PM na ngayon and umulan pa ng malakas, so basang-basa rito. Anyway, babalikan ko na yung tinreat natin na feeder fish. So, buksan na natin to.
So far, buhay pa naman sila, no? So, tanggalin na natin. And since basa na rin naman dito ko na lang bubuhos guys para makita nyo yung gagawin ko. So, hawak ko yung aking mahiwagang pansala. Dito ko na i-drain. Okay. And then, babanlawan kong konti para and then, bago ko pakawalan dito sa ating quarantine tank. Accounted naman lahat, no? So, yan, buhay pa sila. And then, tinreat lang natin sila guys for parasite, pero it doesn't mean pwede na nating ipakain tomorrow, no? So, ang ginagawa ko usually, i-quarantine ko na 1 week kasi within that span of 1 week, meron at merong mamamatay dito. So, yung mga mamamatay, most probably sila yung may mga sakit or may mahina yung resistensya. Eh, ayaw naman nating makain yun ng arowana natin. So, within the span of 1 week, yung mamamatay, tatanggalin ko. And then, after 1 week, iti-treat ko ulit sila ng gamot. Pero kung feeling ko naman, konti lang yung namatay, most probably, after 1 week, pwede na natin ipakain. Now, sa mga magtatanong na gustong gayahin yung tekniko na yung maggagamot sa plastic and then wala naman silang medical oxygen, no? Actually, pwede nyo pa rin gawin, pag bibili kayo ng feeder, dalhin nyo na yung gamot. So, bago lagyan ng oxygen ng pet shop, lagyan nyo na ng isang cup nga na anti-parasite yung supot and then bago nyo palagyan ng oxygen. That way, habang pauwi kayo, tumatakbo na yung oras na 4 hours. So, pagdating nyo, konting oras na lang ang hihintayin nyo. So, that's all for now, guys. Hopefully, meron kayong natutunan sa teknik ko kung paano ako nagwa-quarantine and nagtitreat ng feeder fish ko para sa arowana. So, thank you so much for watching. Please make sure to subscribe, pa-like and share hanggang sa muli. Bye!